magagawa yun? Magkaibigan tayo, remember? Sa sandaling kinidnap mong asawa ko, hindi mo na ako kaibigan. Dustin said and came closer to me. Pero bago pa man siya makalapit sa akin, ay tinutukan ako ng tauhan ni Sandro. Ngunit bago pa man niya maiputok ang baril, ay mas nauna ito. Dahilan para mabitawan nito ang hawak at mapaupo dahil sa tama sa kamay. Wala nang nagawa si Sandro nang pumasok si Corman. Timmy at isang lalaki. He is the guy I saw in the elevator when I went to my dad's office before. Game over, Sandro. Nakangising saad ni Timmy. Mabilis namang lumapit sa akin si Dustin at tinanggal ang pagkakagapos ko. Mabilis niya akong niyakap bago chinek niya ang katawan ko kung may galos ba ako. Pero nandilim ang mukha nito nang makita ang mukha ko. Nagulat na lang ako nang bigla niyang binitawan at lumapit kay Sandro bago sinuntok ito ng malakas. He was about to punch him again pero humarang na sina Timmy at Corman. I told you not to hurt my wife. Galit na saad ni Dustin. Walang-wala ang sakit na nararamdaman niya sa nararamdaman ko ngayon. Mga agaw siya. Inagaw ka niya sa akin. Dapat sa kanya mamatay. Akmang susugod sa akin si Sandro pero mabilis siyang natadyakan ni Dustin. Baliw ka. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Saad ni Dustin bago kinaladkad ng mga tauhan nila si Sandro na nagsisigaw pa rin. Ganon din ang lalaking tauhan nito na may tama sa kamay. Dustin, let's go. Pero bago pa matapos ang sasabihin ko'y nawalan ako ng malay. Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata. Kung noong nakaraan puro dilim ang aking nakikita, nang magising ako, ngayon naman ay puro puti. Napangiti ako nang makita ko si Dustin na nakaupo sa tabi ko habang nakasubsob sa kamang kinahigaan ko at hawak-hawak ang kamay ko. Nagising ito nang igalaw kong kamay ko. Wife, mabilis niya akong niyakap. Are you feeling okay now? Do you need something? Are you hungry? Sunod-sunod na tanong nito. I'm okay now. Ngumiti ako sa kanya upang pakalmahin siya. No, I'll call the doctor to check you. Saad nito. Mabilis itong lumabas ng kwarto at naiwan ako nakatanga. Mabilis naman itong bumalik kasama ang doktor. Chinek naman ako ng doktor gaya ng utos ni Dustin. She is okay now. Bawal lang siyang may stress masyado. I'll give her some vitamins and needs to drink and it is much better if you'll check her to OB-GYN. OB-GYN? You mean? Tanong ni Dustin pero halata na sa mukha niya ang galak. Congratulations. Nakaalis na ang doktor pero tulalang nakatayo pa rin si Dustin. Baka may balak kang gumalaw dyan. Mukha nang na-stroke ka na. Pagbibiro ko pero nagdiriwang pa rin ang puso ko sa saya. Napahawak ako sa tiyan ko habang nakangiti ng bigla namang naramdaman ng yakap ni Dustin. Shit, we will have baby number 3. I feel like in the cloud 9 right now. Masayang saad nito. Di naman niya ang tiyan ko na flat pa rin naman hanggang ngayon. Baka sa mukha niya ang excitement. I can't blame him. Nang ipagbuntis kong kambal wala siya sa tabi ko at lagi na niyang sinasabi sa akin nung nakaraan na gusto niyang maranasan kung paano ako magbuntis at makita ang cravings ko. Speaking of cravings, parang bigla akong naglaway nang maisip kong bagay na gusto kong kainin. Dustin, I am hungry. Bulong ko sa kanya. What do you want to eat? Mabilis na tanong nito. Durian, nakangusong sagot ko. Anything else? Just tell me. I am willing to buy you anything. Umiling lang ako. Durian pa lang naman ang gustong kong kainin ngayon. Okay, just take a rest. I'll be back. Saad nito bago ko mabilis na hinalikan at lumabas ng kwarto. Napasimangot ako habang nililibot kong mata ko sa loob ng kwarto. Okay naman ako. Kaya gusto ko na ring lumabas ng ospital. Pakaramdam ko mas magkakasakit ako kapag nanatili ako dito. Pagbalik ni Dustin, kakausapin ko siya na ilabas na ako. Muling bumukas ang pinto. Akala ko si Dustin na yon pero napangiti ako nang makita si Marcelina kasama si Corman. Mabilis itong lumapit sa akin habang naiiyak. Rosalie! I am okay now. Huwag ka na umiyak. Sabi mo nga hindi nakakaganda ang pag-iyak. Pagbibiro ko sa kanya. Gaga, hindi mo alam kung gaano ang kaba ko. Akala ko hindi na tayo ulit magkikita. Anit at niyakap ako habang umiiyak pa rin. Humiwalay ito sa akin at tila nang gigigil sa galit.
Leche kasi Sandro na yun. Baliw na baliw sa asawa mo. Mas malala pa siya kay Melanie. I heard my name. Ani ng boses na nasa may pintuan. Sabay kaming napatingin sa nagsalita. It is Melanie. Nangingilid na rin ang luha nito nang lumapit sa akin. Binigyan naman ito ng distansya ni Marcelina. Hinawakan niyang kamay ko. Patawad. Sorry sa lahat. Sorry kung sinubukan kong sirain ang relasyon niyo. Sorry kung hindi ako naging mabuting kaibigan. Sorry talaga. Umiiyak na saad nito. Wala ang matapang na mukha nito ngayon. Isang babaeng puno ng pagsisisi ang nasa harapan ko ngayon. Kalimutan natin yun. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Humawak ako pabalik sa kanya upang i-assure siya na okay na talaga sa akin ang lahat. Pasalamat nga ako sa ginawa niya. Nagkausap kami ng maayos ni Dustin. No, I am guilty. I already knew that Dustin will never be mine. Pero tinakot ako ni Sandro na kapag hinayaan ko kayong maging masaya, ipagkakalat niya ang video ko. I was afraid. I am already on top at kapag hindi ko sinunod ang gusto niya, baka pati career ko mawala sa akin. Kaya nagawat na sabi ko sa yung mga bagay na yun pag-amin nito. Naintindihan ko, gaya nga ng sabi ko. Kalimutan na natin ang lahat. Wala naman akong mapapala kung magtatanim ako ng galit sa kanya. Kaya mas pipiliin kong patawarin siya dahil kahit papano'y may pinagsamahan din naman kaming dalawa. If Sandro did not manipulate her, siguro hindi naman siya makakagawa ng bagay na ikakasira ng iba. I don't know what the video she's saying pero alam ko na hawak lang siya sa laig ni Sandro kaya niya nagawa ang bagay na hindi dapat. Hindi kasing bait ng iba si Melanie. But I know that she is not a bad girl too. We will never be friends if she's a bad one in the first place. Napatingin kaming lahat ng bumukas ang pinto. Napangiti ako nang makita kong asawa ko na may dalang paper bag. Tumango lang ito kay Corman bago lumapit sa akin at mabilis na inilabas ang laman ng daladala niya. Napangiti ako nang makita kong durian na binili niya pero nang inilibot ang mata ko, lahat ng kasama namin ngayon nakatakip ng ilong. We will go ahead. Kailangan ko nga pala munang pumunta sa presinto. Paalam ni Corman bago lumabas ng kwarto. Mabilis namang sumunod si Marcelina dito na sumenyas pa sa akin na tatawagan daw niya ako. Me too. I still have a flight. Ani ni Melanie at mabilis na sumunod sa dalawang umalis. Napatingin ako sa asawa ko. Oh, what's wrong with them? Don't mind them. Eat this porridge first before you eat durian. Anito't inihiya sa akin ang kutsarang may lamang lugaw. Ngumangan naman ako at tinanggap yon. Excited na akong tikman ng durian pero kailangan ko munang lamanan ng tiyan ko bago ako kumain noon para hindi ako pagsaktan ng tiyan kung sakali. Nakangiti ako habang matyagang pinapakain niya ako. Kaya ko namang kumain mag-isa pero ayaw niyang papigil kaya hinayaan ko na lang. Nag-e-enjoy naman ako sa pag-aalalang ginagawa niya. Naging maayos ng muli ang lahat. Pero hindi sa kulungan napunta si Sandro kung hindi sa mental hospital. Tuluyan na itong nasira ng pag-iisip. Nalaman din namin na minsan na itong na-diagnose na may mental health problems. Pero dahil may pera ito, ay ginamit nito yun para takpan ang record niya. Nakulong naman ang mga tauhan nito na siyang kumidnap sa akin. Si Melanie naman ay umalis na ng bansa. Nagkaroon siya ng offer sa France pero bago siya umalis ay nagkaayos na kaming dalawa. Nalaman ko rin na videotape pala niya ang hawak ni Sandro at ginawa nito yung alas para mahawakan sa leeg si Melanie para sumunod sa mga utos niya. Si Corman naman ay bumalik na naman ng San Isidro. Ayon kay Dustin, daig pa raw nitong anino ni Marcelina na lagi nakabuntot sa kaibigan ko. I am back sketching in the garden bench. Walang kambal dahil nasa eskwelahan pang mga ito kaya mag-isa lang ako dito sa bahay ngayon. Napahawak ako sa tiyan ko. Hindi pa yung kalakihan pero may umbok na. Mag-aapat na buwan ng tiyan ko. Dustin is too excited. Kahit na madalas ginigising ko siya sa kalagitnaan ng tulog nito para magpabili ng pagkain o kaya naman ay minsan nagigising ito nang wala ako sa tabi niya kaya sinusundan niya ako sa kusina. At doon lagi niya ako naaabutang kumakain. Pakaramdam ko nga tumataba na ako dahil sa kakakain ko. Napangiti ako nang makita kong tumatawag sa cellphone ko. Hi wife, we are on the way home. Do you want to eat something? Tanong ni Dustin mula sa kabilang linya. The usual, nakangiting saad ko. Alam na niyang tinutukoy ko. The kids are complaining about the smell of the food. I like to eat pero kahit kailan hindi ko narinig na nagreklamo si Dustin.
Alam ko naman na hindi talaga masarap sa pang-amoy ang durian, pero sarap na sarap ako dito. Tumayo ako sa pagkakaupo ko't nagtungo sa main door para abangan ang pagdating ng mag-ama ko. Hindi naman ako natagalan sa pagkakatayo. Napangiti ako sa mga makita ko ng pumaradang kotse ni Dustin. Mabilis na bumaba ang kambal at patakbong lumapit sa akin. Sabay nila akong niyakap. Pinanggigilan ko muna sila bago ko pinakawalan. Lumalaki ng kambal ko at habang lumalaki sila ay mas lalo silang gumagwapo. Halatang halata no kung kanino sila nagmana. Lumapit din sa akin si Dustin. He gave me a peck on the lips before we go inside the house. "Mommy, why are you always eat the smelly fruit?" Tanong ni Acer habang nakaupo sa tabi ko pero takip-takip nitong ilong. "That's durian. It may sound smelly but it tastes good." Ani ni Idan at tumikim ng kinakain ko. Nakita ko namang napangiwi ang kakambal nito. Lumapit sa amin si Dustin na bagong palit na ng damit. "He looks smell good. He is about to kiss my lips pero mabilis kong tinakpan ang bibig ko. Don't, my mouth smells bad." Saway ko rito habang tinutulak ito palayo. Gamit ang isang kamay ko, natawa naman ito. "Wife, halos araw-araw mong kinakain yan. Sanay na ako sa amoy nito." Pero umilinang ako. Kahit na nakakahiya. Pero pinilit niyang tanggalin ang kamay ko sa bibig ko at hinalikan ako. Malakas na lang akong natawa sa ginawa niya. Kasalukuyang nanonood ng movie ang mag-aama. Nakaupo sa magkabilang tabi ko ang kambal habang nasa may paanan ko naman si Dustin. Nang biglang may mag-doorbell. Mabilis na tumayo ang kambal at binuksan ang pintuan. It was Timmy. May bit-bit itong isang malaking kahon. "Ano yan?" Nakakunot ang noong tanong ko. "Toys." Simpleng sagot niya. Napatalo naman sa tuwa si Acer at narinig niya. "Really, Tito? Let's go to our room. I'm excited to open that." Masayang sad ni Acer. "Bakit sa kwarto pa? Pwede rin naman dito na lang." Ani ko. "Mom, that's for our eyes only first," Aidan said. Kokontra pa sana ako pero pinigilan na ako ni Dustin kaya hinayaan ko na lang ang kambal na hilahin si Timmy patungo sa kwarto nila. Masyado naman yatang malaki ang toys na dala ni Timmy para sa kambal. Nagtungo na lang ako sa kusina upang imaghanda ng hapunan namin. Kahit na pinagbabawalan ako ni Dustin, nasanay na akong siyang nagluluto para sa kanila. Sa kakayang-kaya ko pa namang gumalaw dahil hindi pa malaki ang tiyan ko. Kare-kare ang naisip kong putahin ngayong araw. Kaya mabilis akong giniyak ang mga sangkap ng aking mga lulutuin. Kasama ko naman si Manang Pansing sa kusina kaya madali lang sa akin ang pagluluto dahil tinutulungan niya ako palagi. Makalipas lang ang isang oras ay natapos na kami. Hinubad ko ng apron na suot ko at sinabihan siyang maghanda na ng mesa. Tatawagin ko lang ang mag-aama ko. Unang nagtungo ako sa kwarto ng kambal pero wala sila doon kaya dumiretso ako sa kwarto namin. Pero wala din doon si Dustin. Napakunot ang noo ko. Saan naman kaya nagtungo mga yun? Nagpunta ako sa playroom pero wala din sila doon. Nagtungo ako sa balkonahe pero napakunot ang noo ko nang mapatingin ako sa baba at mapansing masyadong madilim sa garden. Gayong dati naman ay may mga ilaw doon. Nakalimutan sigurong i-on ni naman ang pansing. Aalis na sana ako nang biglang umilaw ang buong garden. At nang tanawin kong baba, napanganga ako. Si Dustin ang nandoon. Napapalibutan siya ng mga lights. Nakaupo siya sa isang bangko habang may hawak na gitara. Tumingala siya sa akin at ngumiti bago nagsimulang i-strum ang gitara niya. He knows how to play a guitar? Pero mas napanganga ako nang marinig kong boses niya. I married a very talented man. He was a soothing voice while singing. Malayong malayo sa parang laging galit na boses niya na nakasanayan ko na araw-araw. Hindi ko mapigil ang kiligin. Namumulang pisngi ko na parang gusto kong maihi sa saya habang nakatanaw sa kanya. It seems like he is serenading him. Nakatanaw lang ako sa kanya habang kumakanta siya kasabing ng pagtugtog ng gitara. Nang matapos siya, akala ko tapos na pero bigla ko napatingala ng may mga fireworks na nagpailaw sa kalangitan. Napatakip ako sa bibig ko habang naiiyak sa galak nang makita kong huling fireworks sa kalangitan. Marry me again, wife. Naiiyak na natatawa ako dahil sa nabasa ko. He is proposing but it sounds demanding. Mas lalo ako natawa na nagkakagulo pang kambal sa pagbibigay ng singsing sa kanya bago siya lumuhod paharap sa akin. Tumulong masaganang luha sa mga mata ko. Tears of joy, he mouthed. Marry me.
Napangiti ako sa kanya. Nag-uumapaw ang puso ko. Mabilis akong umalis sa balcony at nagmamadaling nagtungo sa garden. "Mommy, don't run!" Narinig ko pang sigaw sa akin ng kambal nang salubungin nila ako. Pero binaliwala kong sinabi nila at mabilis na tumakbo. Papalapit kay Dustin at niyakap to. Pinahid niyang luha ko nang humiwalay ako ng yakap sa kanya. "Huwag kang umiyak, wife. Pasensya na kung hindi mahal ang proposal ko gaya ng iba. Naganda pa talaga ako ng mas malaking proposal kanina pero that Sandro, sinira niya." Sabi niya habang nakahawak sa mukha ko. "Wala akong pakialam kung paano ka magpo-propose pero basta ikaw, I'll say yes." Sasagutin ko ng oo kahit na parang mas inuutusan mo kung pakasalan ka, not asking me. Natawa ito sa sinabi ko. "Well, kasi wala kang choice kung hindi ang mag-yes. Hindi kita binigyan ng maayos na proposal noon, isang maayos na kasal, kaya sa pagkakataong ito, gusto kong gawing tama ang lahat." Muli itong lumuhod sa harapan ko. "Rosalie Aguas, will you accept my last name and be my wife for the rest of my life?" Muling tumulong mga luha ko. Tumango ako sa kanya. "Yes." Narinig kong masayang sigaw ng kambal bago tumayo si Dustin at isuot sa akin ang singsing na hawak niya. We shared a kiss. "I love you." Nakangiting saad kahit nanlalabong mga mata ko sa luha. "I love you more, wife." "Congratulations, lovebirds." Napatingin ako sa bumati. It was Timmy. Mukhang kinuntsaba nito si Dustin. Sigurado na akong hindi ito isang laman ng kahon na dala nito kanina. "Thanks, bud." Sumaludo lang ito bago umalis. Mabilis na lumapit sa amin ng kambal. Inalis ni Dustin ang kami niyang nasa bewang ko bago sabay na binuhat ang mga ito. "Congratulations, Mom and Dad!" Pumapalakpak na saad ni Acer. "Congrats, Mom and Dad, but I am hungry now," Aiden said that made us laugh. Masayang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Nakangiting sumunod naman ako sa kanila. I never expected that Dustin will be my endgame, but I am glad that the heaven gave him to me. Napatingin ako sa singsing na nasa daliri ko. Sa mga oras na to, wala na akong mahihiling pa. Nagpapasalamat na lang ako sa masayang pamilyang binigay sa akin. Ngayon, handa na akong harapin ang bawat bukas kasama ng aking mga anak at asawa at ang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. "Mom, let's eat!" sabi ni Acer pagkapasok ko sa dining room. Lumapit naman sa akin si Dustin at pinaghila ko ng bangko bago muling bumulong sa akin. "I love you, wife." I look at him. He winked. I smiled and mouthed him the magic words again. "Kinakabahan ka ba?" Mapang-asar na tanong ni Timmy kay Dustin na kanina pa tila hindi mapakali. Pakiramdam niya parang pinagpapawisan siya ng malamig kahit na hindi naman mainit sa loob ng simbahan. Hindi ba halata? Parang ang maiihi na siya sa kinatatayuan niya. Susog pa ni Corman pagkatapos ay sabay na natawa ang dalawa. Halatang natutuwa ang mga ito sa nakikitang kaba sa mukha ng kaibigan. Gustong bigwasan ni Dustin ng mga kaibigan na talagang oras pa siyang asarin sa mismong araw ng kasal niya. Pero pagbibigyan niya mga ito ngayong araw. Masyado siyang masaya para maasar. Walang makakasira sa mood niya. Dapat kasi pinagsuot mo ng helmet si Rosalie para hindi siya matauhan. Baka mamaya magising yun sa katotohanan na baka sakit ng ulo lang palang abutin sa'yo nun dahil sa pagiging bugnutin mo. Nakangising saad ni Timmy habang nakakbay kay Dustin at tinatapik-tapik ang balikat nito. Siniko ito ni Dustin sa asar, dahilan para mapahawak ito sa tiyan. "Tantanan mo na kasi si Dustin, masakit ka pa ng ulo kaysa sa kanya?" ani ni Corman. "Wow, nagsalita ang hindi. Hindi mo ba alam na sa akin nagre-reklamo si Marcelina dahil daig mo pa raw ang siraulong baliw?" Hayaan saan ito ng sapak ni Corman pero nakalayo naman agad ito. "This is my wedding. We are inside the church. Don't make me curse you, Timmy." Nagbabantang saad ni Dustin. "Chill ka lang bro, nagbibiro lang ako para mabawasan ang kaba mo. Kasal na kayo, kinakabahan ka pa rin. Hindi natatakbo yun. Nagbunga ng similya mo. Tapos may nakatanim pa ngayon, kaya mapanatag ka." Tiningnan ni Dustin ng masama si Timmy kaya umakto naman ang huli na sinizipiran ang bibig. Alam naman ni Dustin hindi tatakbo si Rosalie pero hindi niya maiwasang kabahan. Tapos idagdag pang mga pang-aasar ni Timmy. "Mommy, you are too beautiful." Masayang saad ni Acer. Pinakatitigan pa nito ang ina. "You look stunning, Mom."
Komento naman ni Aidan. We are happy for you. You just didn't give us a father. We will be kuya too soon. We will be a happy family. Masayang saad ni Aidan. Daddy really loves you, Mom. You are our queen. This is your day and we are happy to witness this big day. Seryosong saad ni Aidan. Gustong maiyak ni Rosalie sa sinasabi ng mga anak niya pero pinipigilan niya upang hindi masira ang makeup niya. Thank you, sons. Mommy will always love the both of you. She hugged her boys and kissed their hair. We love you too, Mom. Sabay na saad ng kambal. Biglang pumasok si Marcelina. Magingiti na patanga sa itsura ng kaibigan. Ang ganda mo, Rosalie. Para kang Diyosa. Kaya walang dudang baliw na baliw sa yung asawa mo. Puri ni Marcelina nang makitang ayos ng kaibigan. Napakaganda naman talaga nito sa suot na wedding gown. Blooming na blooming din ito. Pakiramdam ko nga tumataba na ako. Nakasimangot na saad ni Rosalie. Baliw, hindi kaya? Sobrang ganda mo. Parang gusto ko na rin tuloy magsuot ng gown para malaman kung magiging kasing ganda mo ba ako kung sakali. Pwede naman. Sabihin mo kay Corman na mag-propose na sa'yo para makapagsuot ka na rin ng ganito. Bigla namang sumimangot si Marcelina. Naku, wala pa akong bala kumuha ng batong ipupukpuk ko sa ulo ko. Magpapakatandang dalaga na lang ako kung siya rin ang pakakasalan ko. Nito na ikinatawa lang ni Rosalie. Halika na, kailangan na nating magtungo sa simbahan bago ko pa man lang malit at sunduin mismo ng asawa mo dito. Tumayo naman si Rosalie. Hinawakan niyang dalawang kamay ni Marcelina bago nagbuga ng hangin. Relax ka lang, ilang beses na nga kayo nag-gerger kaya dapat hindi ka na kinakabahan na ikakasal ka sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Rosalie sa sinabi ni Marcelina. Minsan nagugulat pa rin siya sa bibig ng kaibigan. Hindi itong unang beses na ikakasal siya pero ito ang unang beses na harap siya sa dambana kasama ang lalaking mahal niya. Kaya hindi mapigilan ni Rosalie na kumabog ng gusto ang dibdib sa kaba. She is excited and nervous at the same time. Mommy, what is gerger? Nakakunot ang noong saad ni Acer. Pinalakihan ni Rosalie si Marcelina ng mata. Wala kasing filter ang bunganga nito. Nandito pa nga pala ang kambal. That's a bad word, Acer. Forget it. Okay. Naku, late na talaga tayo. Tama ng chika. Ani ni Marcelina at tinulungan ng kaibigan na makababa ng hagdan. Nauna naman ang kambal na sumakay sa isang kotse patungong simbahan. Natigil ang lahat ng malaman nila na dumating na ang bride. Mas tila lalong lumala ang nagtatakbuhang daga sa dibdib ni Dustin. Pero nang makita niyang naglalakad ang asawa, papalapit sa kanya hindi niya maiwasang mamangha. Napakaganda nito habang marahang naglalakad at nakangiti sa kanya. Hindi niya mapigilang mapaluha. Pakaramdam ni Dustin napakaswerte niya. The woman he loves the most is now walking in the aisle, papalapit sa kanya. Pakaramdam niya napakabagal ng bawat sandali. Kung pwede lang nasalubungin niya ito ay kanina pa niya ginawa. The moment he reached her hands, his heart sings in happiness. Giniya niya to palapit sa altar at nang sabay na silang makaharap sa altar, ay lumingon siya dito. I love you, bulong ni Dustin. I love you too, pabulong din na sagot ni Rosalie. Gustong mainip ni Dustin sa dami ng sinasabi ng pari. Bago ideklara ng pari na mag-asawa na sila, kaya tinutok niyang atensyon sa asawang hindi niya pagsasawa ang titigan. Nagulat pa siya nang sikuhin siya ng asawa. Just say I do. Nanggigigil na bulong ni Rosalie dito. The groom seems so lost with his wife beauty. Ani ng pari dahilan para magtawanan ang mga nasa loob ng simbahan. So I will ask you again, Dustin Ramil, do you accept Rosalie Irish for your lawful wife to have and to hold? From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Mabilis at malakas sa sagot ni Dustin. Dahilan para magtawanan na naman sa loob ng simbahan. Mapapansin pang pag-iling ng mga kaibigan sa kanya habang tuwang-tuwa naman ang kambal, lalo na si Acer na pumapalakpak pa sa sagot ng ama. Rosalie, do you take Dustin Ramil for your lawful husband? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Now I pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Malaki ang ngiti ni Dustin na humarap sa asawa.
Tinaas niyang veil nito. You are finally and totally mine. He whispered to her before he kissed her with full of love. Everyone's clap. I love you, Mrs. Ventura. I love you to Mr. Ventura. Pagkatapos noon ay masayang ngumiti ang mag-asawa at sabay nilang haharapin ang panibagong buhay ng magkasama. Lumipas pang ilang buwan at pinanganak na ni Rosalie ang pangatlong anak nila ni Dustin. Walang paglagyan ng sayang nararamdaman ni Rosalie, lalo na si Dustin dahil sa unang pagkakataon na subaybayan niya ang pagbubuntis ni Rosalie hanggang sa pagkapanganak ng kanilang munting prinsesa na pinangalanan nilang Princess Agatha Daniel Aguas Versosa. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Dustin at Rosalie. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.